SMNI laban sa Kongres ay tinuligsa at nasa mainit na usapin ng pagsilip at pagpapahayag ng katotohanan. Ito'y ukol sa kontrobersiya laban kay House Speaker Martin Romualdez at ito'y kaugnay sa resolusyon na inihain sa Kamara. Ito'y laban sa TV network at dahil dito ay pinatawag ang dalawang news anchor ng SMNI na si Ka Eric Celis at Loren Badoy, pati na rin ang legal counsel ng SMNI. Pakiramdam nila ay pinatigil sila sa kalayaang pagpapahayag ng katotohanan. Medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Sana huwag naman. Sana mali ako. Pero ang feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. At ngayon ay inakusahan sa reklamo ng paglalako ng peking balita at walang basihang red tagging ng mga individual, grupo at organisasyon. Partikular na kinundina ng HR 1428 ang pag-atake kay Teachers Party List Act Representative Franz Castro ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang programang pinalabas sa SMNI na para sa masa. Ang lahat ng mga balita sa SMNI ay pawang katotohanan lamang, ang tagapagtanggol ng bayan at hindi scripted ang mga balita nila. Kaya naman ito ay tinangkilik ng sambayan ng Pilipino. At ayon pa sa mga kritiko, malinaw raw na nilabag ng SMNI ang responsibilidad nito sa publiko. At ayon kay Nograles na dapat agad itigil ng NTC ang sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magdudulot ng pangungutya at kawalan ng tiwala sa mga bagay na kinasasangkutan ng pampublikong interes. All I know, si Nograles o ang ama niya ay isa sa pinakamahigpit na kalaban ng dating Pangulong Duterte sa lungsod ng Davao. At never pa itong tinalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya no wonder ay napakaingay niya laban sa SMNI dahil ang dating Pangulo ay may sariling programa. Kaya naman ito tinangkilik ng sambayan ng Pilipino. Dahil sa magpahanggang ngayon ay mahal pa rin nila si Tatay Digong. Isa rin si Attorney Mark Tolentino na kasama sa pagdinig. At aniya, welcome para sa kanila na sagutin ang mga aligasyon laban sa SMNI. Tapos papatawag ka dito? In fact, nakita mo yung invitation, kami lang eh. What is so special about Suarasug? Hindi nagpapatinag ang mga legal counsel ng SMNI at lalo silang magsisigasig upang ipaglaban ang katotohanan. At dahil sa kasikatan ng istasyon ay mas lalo nila itong pagsisikapan upang lumago ang istasyon. We feel motivated. Naipakita namin na yung motto ng SMNI, naipakita ang katotohanan. So we feel motivated, we are inspired, lalo na sa mga televiewers namin to prove that truth matters. Yung motto namin na ang katotohanan lang ang ipapalabas sa news and high degree of professionalism. So yun ang nakita namin, hindi yung harassment. Kasi yung harassment na word, maybe may harassment or not. But sa amin, we consider it as an inspiration and challenges. Dagdag pa ni Tolentino na hindi lang SMNI, kundi ang interes ng bayan, lalo na ang malayang pamamahayag, ang ipinaglalaban ng TV network. Kaya sa patuloy nilang pamamayagpag, ay talagang pinag-uusapan sila ng bayan, kinakalaban, at patuloy na tinangkilik ng mamamayang Pilipino. Dahil ang istasyon nila ay nag-iisa lang na nagpapahayag ng mga katotohanan, ang SMNI. Lalong palakihin, lalong pagandahin ang programa ng SMNI. So we are here, hindi namin control kung ano yung ginagawa nila. We are here to defend Suarasug Media Corporation and of course, not just Suarasug but the interest of the public, particularly the freedom of press and the freedom of expression of the Republic of the Philippines. But we all know that it was politically motivated ang pagdinig na nangyari sa Kamara. Pero ito ang sagot ni Attorney Tolentino. Posible, meron o wala. Sa amin, opinion lang namin to. But I think mas maganda, sila ang tanungin nyo kung may political motivation ba silang gagawin, may harassment ba sila, I think sila dapat sumagot niyan, hindi kami. After all, sila ang mga politiko, hindi kami.
laban lang SMNI. Nasa likod lang ang taong bayan at ang katotohanan. Kaya naman ang mga politiko ngayon sa Congress ay ginigisa nila ng todo ang dalawang news anchor dahil sa pagtuligsa sa mga impormasyon na kalap laban sa mga kongresista na hindi nila matatanggap na sila ay mahigpit na binabantayan at tinutuligsa sa katotohanan para sa kaalaman ng taong bayan. Pero si Ka Eric ay hindi nagpapatinag sa mga kongresista. Ito ay palaban. If kailangan po ulitin dito sa komitibang ito, ang paghingi po ng pag-unawa, Congressman Gonzales, sir, at Mr. Chairman, tungkol dito sa pangyayari na yan na nasaktan ang integridad ni Speaker Martin Romualdez at ng institusyon ng Kongreso dahil sa ganitong pangyayari, I take full responsibility in behalf of the program Anchor and in my personal capacity and even from the station to take responsibility that this is a hard lessons learned na pwedeng makuryente at mapasok tayo kapag hindi nagkaroon ng tinatawag na pag-observe ng due diligence, prudence, and propriety in the source verification. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. Ang sagot na yan ay ibinalik lang kay Romualdez nang kinu-question nila ang confidential funds ng Office of the Vice President. So ngayon, nararamdaman niya ang sakit ng mga aligasyon na ibinato nila kay BP Sara. At ang mga pahayag ay sampal sa katotohanan na hindi katanggap-tanggap ng mga kongresista ang mga ibinabato laban sa kanila. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita